pin code, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Kasunod ng kanyang mga naunang revelasyon, magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Literal na walang panalo ang halos 100 isinangkot sa illegal raffle sa Tarlac na naka-livestream pa. Bukod sa walang permit mula sa gobyerno ang operasyon, ang resulta ng raffle, luto umano. Nakatutok si June Veneracion. Paglusob ng halos 200 pulis sa event center na ito sa San Vicente, Tarlac. Sensya po, may mga ganitong kaganapan po. Dinat na nila at agad ipinatigil ang illegal raffle na may livestream. 74 ang arestado, kabilang ang mga financier ng raffle na walang permit mula sa gobyerno. Doon sa venue, 1,000 maigi yung tao doon. And based on the law of illegal gambling, financiers, bettors, everybody pwedeng makasuhan. Sinegregate lang muna namin yung mga mas malaking pasimuno. Halos puno ang venue, lalo't ₱1,000,000 ang halaga ng mga premyo, kabilang ang brand new SUV na ipinagmamalaki pa sa online advertisement. At ang ticket, ₱20 lang isa. Pero may mga report ang PNP na may hocus-pocus pala. As alleged, wala talagang legitimate winners na na-identify. As alleged, sabi ng mga ibang tumataya, yung mga nananalo, it belongs to the inner circle. Parang luto na to. Kadalasan, consolation prize lang umano ang naiuwi ng mga tunay na tumataya sa bunutan na questionable raw ang paraan. Ang sabi nung ibang mga nandoon is that pangalan lang ang binabanggit. Hindi na binabanggit yung, usually naman may mga numbers doon, ticket numbers, di ba? 5 taong nag-operate ang mga nasa likod ng illegal gambling operation gamit ang Tambiolo system. Buwanan daw ang kanilang raffle draw sa iba't ibang lugar sa Luzon. Nakakulong ang mga suspects sa Tarlac Provincial Police Office matapos masampahan ng reklamong illegal gambling. Sinusubukan pa namin silang makuha na ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 Oras. Idinetalye na nga ni alias Totoy ang papel ni Atong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng mga missing sabongero. Eksklusibo siyang lumantad at nakapanayam ni Emil Sumangil na hindi bumitaw sa istoryang yan simulat sa pool. At kasama natin si Emil live. Emil, katatapos lang ng panayam mo. Vicky, sino ba si alias Totoy? Ngayong hapon, nagpasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan, hepe ng security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon at narito ang aking ulat. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga mastermind daw sa pagkawala nang hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Kasama sa kanyang pinangalanan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto na kilalang malapit kay Ang at 2 iba pa. Kung ano raw ang kanilang mga papel, ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa 4 na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pakayag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar.
Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niyang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtsutsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Sa paano paraan? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Ano naging papel mo dito sa Missing Sabongero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Ikaw pala kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat. Hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recantation ba yun, na binigay mo sa akin, kapalit ng pera. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungero. Sino itong babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan nyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Vicky, ipinakita rin sa atin ni Patidongan na kani-kanina lamang ang 4 na kopya ng tinatawag na Affidavit of Recantation. At ang sinasabi ni Patidongan sa atin, ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya ng kampo ni Atong Ang. May 3 araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasaad di umano sa Affidavit of Recantation na ito na babawiin at babaliktarin ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at salaysay laban sa kampo ni na Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Si Patidongan, Vicky, ay nagtagal ng nagtatrabaho na sa kampo ni na Atong Ang, may 15 taon na ang nakalilipas. Siya ay nagsimula bilang bodyguard at hanggang sa marating ang posisyon bilang chief security ng mga farm ng kampo ni Atong Ang, pati na ng mga sabungan nito, di lamang sa Metro Manila, kundi sa mga karatig na probinsya. Mahigpit ang seguridad kung nasaan kami ngayon. Ito raw ay ipinadala ng National Headquarters ng Philippine National Police para matiyak na nasa ligtas na kalagayan si Patidongan. Vicky. Sige Emil, aantabayan na natin ang iba pang update ukol sa report na ito. At sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng negosyanteng si Atong Ang, dating aktres na si Gretchen Barreto at iba pang nabanggit ni alias Totoy. Idinetalye na nga ni alias Totoy ang papel ni na Atong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng mga missing sabongero. Eksklusibo siyang lumantad
at nakapanayam ni Emil Sumangil na hindi bumitaw sa istoryang yan simulat sa poll. At kasama natin si Emil live. Emil, katatapos lang ng panayam mo. Vicky, sino ba si alias Totoy? Ngayong hapon, nagpasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan, hepe ng security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon at narito ang aking ulat. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga mastermind daw sa pagkawala nang hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Kasama sa kanyang pinangalanan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto na kilalang malapit kay Ang at 2 iba pa. Kung ano raw ang kani-kanilang mga papel, ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa 4 na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pakayag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niyang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtsutsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Sa paano paraan? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Ano naging papel mo dito sa missing sabungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Ikaw pala kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million. Para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recantation ba yun, na binigay mo sa akin, kapalit ng pera. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungero. Sino itong babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa mahal kong presidente, BBM, sir,
sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Vicky, ipinakita rin sa atin ni Patidongan na kani-kanina lamang ang 4 na kopya ng tinatawag na Affidavit of Recantation. At ang sinasabi ni Patidongan sa atin, ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya ng kampo ni Atong Ang. May 3 araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasaad di umano sa Affidavit of Recantation na ito na babawiin at babaliktarin ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at salaysay laban sa kampo ni na Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Si Patidongan, Vicky, ay nagtagal ng nagtatrabaho na sa kampo ni na Atong Ang, may 15 taon na ang nakalilipas. Siya ay nagsimula bilang bodyguard at hanggang sa marating ang posisyon bilang chief security ng mga farm ng kampo ni Atong Ang, pati na ng mga sabungan nito, di lamang sa Metro Manila, kundi sa mga karatig na probinsya. Mahigpit ang seguridad kung nasaan kami ngayon. Ito raw ay ipinadala ng National Headquarters ng Philippine National Police para matiyak na nasa ligtas na kalagayan si Patidongan. Vicky. Sige Emil, aantabayan na natin ang iba pang update ukol sa report na ito. At sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng negosyanteng si Atong Ang, dating aktres na si Gretchen Barreto at iba pang nabanggit ni alias Totoy. At kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero, patuloy itong pinaimbestigahan ng Pangulo ayon sa palasyo. Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino ba talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Sa gitna naman ng aligasyong may mga impluwensya umanong umaabot hanggang Korte Suprema patungkol sa kaso, sinabi ng palasyo na tiwala sila sa integridad ng hudikatura at masosolusyonan nito ayon sa batas at rule of law. Sinuspindi ang klase sa 2 paaralan sa Sibalom sa Antique dahil sa pagsama ng pakiramdam ng mahigit 100 estudyante. 80 sa kanila nagsukay, nimatay at sumikip ang dibdib dahil sa di pa matukoy na masangsang na amoy. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Nirespondihan ng MDRRMO at iba pang rescue groups ang ilang estudyante ng Pisanan National High School at Pisanan Central Elementary School pasado alas 7 kaninang umaga sa Sibalom, Antique. May mga hinimatay, sumikip ang dibdib at nagsuka matapos umanong nakalanghap ng masangsang na amoy. Baho-baho? Nagtamat nga daw isag rin na tanan. Raptar ang tanan sa bilog na campus. Hindi manabing mahambar ka barangay, nung asa ka dya, wala pa kami kamaan kung may nag-spray bala or dahil sa kung ano naman yung chemical ito. So, gina-mobilize natin sanda to investigate sa palibot. Aminado ang punong barangay ng Pisanan na may ilang residenteng nakalanghap rin ng parehong amoy sa lugar. Ngunit hindi naman raw sila nagsagawa ng fogging o spraying kontra dengue kaninang umaga. Ginapamanaan ka mo, kag nag-spray ba kita first week guro to ka June or last week kaman kami nag-spray kita ka para sa dengue. Pag sa kadya, wala na tumatabo ang mga spray. Sa mahigit 100 na sumama ang pakiramdam, mahigit 80 ang dinala sa ospital sa bayan ng Sibalom habang ang iba ay inirefer sa ospital sa bayan ng San Jose. Agad na sinuspindi ang klase sa 2 mga eskwelahan. Pinauwi rin ang mga estudyante na hindi apektado. Nagtatag na ng Special Investigation Team ang SDO Antique upang matukoy kung saan posible nang galing ang nalanghap na amoy. Similar sa rotten na guava fruit. Then sa mga gipamangkot man nang sa vicinity at school, na daw pesticide na namang mga expired nga nagsungaw.
Tiniyak ng SDO Antique at Antique Provincial Government na tututukan ang sitwasyon ng mga estudyante sa ospital. Ang tugisan to ma'am to see the situation kung anong matugro nga mga bulig nga immediate para sa ating mga patients, and also for our intervention plan. Isa sa ilalim sa psychosocial intervention ng mga estudyante at mga guro na apektado. Ayon sa Department of Health, tinugunan nito ang sitwasyon sa pamamagitan ng Western Visayas Center for Health Development. Agad din silang magbibigay ng impormasyon pagkatapos asikasuhin ang kalusugan at kaligtasan ng mga estudyante, guro at kawani. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Nadagdagan pa ang mga lugar kung saan makakabili ng 20 pesos kada kilong bigas ang mga piling sektor. Pero kung pabor ang programa sa mga customer, umaaray naman ang mga magsasaka na binabarat umano ng traders dahil dyan. At nakatutok si Bernadette Reyes. May mabibili na ring 20 pesos na bigas sa Zapote, Baco or public market simula ngayong araw para sa mga miyembro ng 4Ps, senior citizen, PWDs at solo parents. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglunsad ng programa sa lugar kanina. 500 sako ng bigas ang inilaan para sa rollout na maagang pinilahan. Malaking halaga sa amin makamenos kami kasi yung madi-discount namin dito, maibibili pa namin ang aming ulam. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 94 na locations na nationwide ang nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Nasa humigit kumulang 75,000 na mga households naman ang nakikinabang na rito. Kabilang ang senior citizen na si Merlinda sa nahikayat na rin bumili ng 20 pesos kada kilong bigas. Nakakatipid din ako sa 5 kilo mo, di ba? Kasi binibili ko 50 pesos sa 5, 250 na. Eh di nakaano ako ng 150 ko, pwede pa may bili ng ulam. Pero habang dumarami ang nakikinabang sa murang bigas, dumadaing naman ang mga magsasaka. Tulad sa Tarlac at Bulacan dahil sa murang bili ng mga traders sa palay. Ang benteng bigas daw ang dahilan ng mga traders para baratin ang palay. Yung 20 pesos na bigas, parang overkill siya eh. Dahil bumibili ang NFA ng palay sa 24, tapos ibibenta na ng bigas 20. No? Ang laki ng pagkalugi ng NFA. Mag-iisip yung trader, kailangan bilhin ko yung palay sa 8 o 10 piso per kilo sa magsasaka para malabanan ko yung 20 peso rice na yan. Tinawag ito ng DA na pananamantala ang pambabarat. Palay na ginamit na maging bigas na ibinenta because may subsidy yung gobyerno doon eh. Hindi dapat gamitin yun na rason. Inutusan na ni Secretary ang NFA to go to these places at kung pwedeng mabili ng NFA o makita ko anong paraan. Kasi again, may pag ganong presyo may pang-abuso on the side ng mga traders talaga. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kinontra ng tagapagsalita ng impeachment court ang pahayag ni Akbayan Representative Chel Jokno na posibleng maging patibong ang hinihinging sertipikasyon ng Senado sa Kamara. Hindi rin muna panunumpain bilang senator judges ang mga nanalo nitong eleksyon. Nakatutok si Mau Gonzales. Kahit simula na ang termino ng mga nanalo nitong election 2025, hindi pa rin sila panunumpain bilang impeachment judges. Ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, may magkakaibang opinion kasi kung nagpapatuloy ang kapangyarihan ng Senate President na siya ring presiding officer nito. Dahil nga kailangan mag-elect ng Senate President, malamang yung presiding officer din mawawalan ng kapangyarihan. May holdover capacity nga po. Pero nga, maaaring ma-question siya na bakit ka nagsiswear in. Nakalagay sa rules natin, mag-elect muna tayo ng Senate President. So ayaw niyang mangyari yun na ma-question siya. Nakadepende umano ang pag-reconvene ng impeachment court sa compliance ng Kamara sa hinihinging sertipikasyon na payag itong ituloy ang impeachment at ang pagsusumite ng pangalan ng mga magiging House Prosecutor. Nang tanungin kung pwedeng mabago ang mga naunang desisyon ng impeachment court sakaling mapalitan ng Senate President. Pwede o pwedeng hindi ko masasagot po yan ng definite dahil hindi ko kayang makita
kung ano yung magiging future dyan. Kinontra naman nitong goal ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na posibleng patibong ang pagre-require ng Senate Impeachment Court ng certification mula sa 20th Congress. Gusto nga raw iwasan ng korte na magkaroon ng mga kwestyong legal sa proseso ng impeachment. The specific certifications being required from the House are all part of the effort to guarantee procedural legitimacy and to uphold constitutional standards. These certification procedures should not be seen as traps or measures to impede the disrespect for or attempts to undermine the impeachment court processes, threaten the independence and credibility of the court, and jeopardizes public trust on the process itself. Nadagdagan din ang mga senador na nagsabing dapat magpresenta muna ng ebidensya sa impeachment trial bago magbotohan ang mga senator judge sa anumang motion, gaya na lang ng pagpapadismiss sa impeachment case. It should be presented to the public so there's transparency. Evidence should be The arguments before kayo magbotohan. Kung magkakaroon ng botohan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa abiso naman ng kampo ni Charlie Atong Ang, maghahain ng complaint affidavit si Ang laban kay Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Ihahain ito ni Ang sa Office of the Prosecutor sa lungsod ng Mandaluyong bukas. Good evening mga kapuso! More than a month to go bago ang inaabangang GMA Gala 2025. At may patiz na ang ilang kapuso at Sparkle Ladies sa kanilang magiging outfit para sa red carpet. Ang kanilang mga paghahanda, ichichika ni Nelson Canlas. Sa mga nagdaang taon, napuno ng glamour, elegance, and sophistication ang inirampang looks ng malalaking bituin sa inaabangang GMA Gala. For months now, muli silang magsasama-sama sa isang dazzling night to remember. Kaya ngayon pa lang, kanya-kanya ng preps ang Kapuso Stars. Pamisterious sa ngayon ang Kapuso Ladies, pero binigyan nila tayo ng sneak peek sa magiging look nila. Tulad ni PBB collab star Shubi Etrata at Asia's Limitless star Julian San Jose. We're starting to, complete the look. So yun yung mga pinaghahandaan natin. Something classic but sophisticated. Every year naman talaga kailangan. Yun muna yung description para pagka, pasabog, diba? Iba ang atake this year ni Gabi Garcia at akusada star Andrea Torres. Meron na kaming idea, pero ginagawa pa lang yung damit. Excited ako for it kasi gusto namin medyo maiba naman ako dun sa mga napakita namin last 3 years na naggala tayo. I've never worn this color for gala ever. So medyo hindi ako black and white this year kasi most of the time neutrals ako. So abangan nila kung ano bang kulay ang susuotin ko. Gumamit naman ng fashion lifeline si El Villanueva. Medyo surprise siya, pero gagawin siya ng relative tito ko na he's based from Dubai. So very big thing to sa amin dahil napakagaling niyang designer. So yun yung pinaka-excited ako. Hindi papakabog si Kailin Alcantara at full-on glam ang kanyang peg. Probably extravagant. It's gonna be something else. Oh my God. Promise. I am so excited for all of you to see it because I'm just so proud of my team that they saw this dress and there, I bought it. Showing their sexy sides naman, sina Encantadia stars Kylie Padilla at Sanya Lopez. Last year was sexy. Siguro ito hotter. Hotter. Hindi ko alam. Siguro sa kulay kasi iba kasi kulay ko this year. Kasi dalawang gown yung pinagpipilian ko and nalilito ko kung ano yung pinakagusto ko. Isang pa-demure at isang hotter. Yung hotter ka na lang. Pero syempre, pinag-iisipan ko pa kung ano yung babagay sa peg. Coming of age naman ang peg ni prinsesa ng City Jail star, Sofia Pablo. Feisty. Dahil ba graduate ka na? Hindi po. In preparation for new things.
Pero para kay Jillian Ward, simplicity is best. Actually kasi po, hindi ko siya masyadong pinag-preparehan kasi para sa akin mas excited lang po talaga ako for the night itself. Excited po talaga ako is makita yung mga kaibigan ko sa industry. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Bukod sa NAIA, pinaguhuli rin ang mga kolorum at nangongontratang taxi sa mga paliparan sa ibang rehiyon. Damay din, pati mga habal-habal na may pareho umanong estilo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Galing Palawan si Paul at ilang minuto nang nag-aabang ng masasakyang bus nang matsyempohan namin sa NAIA Terminal 3 kanina. Kasi yung past experience namin dito nung isang araw, hanggang EDSA lang kami, 1,000 yung siningil. Kaya, taxi yun. Oo. Matyaga rin nag-aabang ang iba pang pasahero. Medyo mahal po yung taxi na napagtanungan namin dito hanggang PTX 1-50. Yung bus na lang. Bakit po? Sa budget lang. Masyadong mahal. Pero ang ilan, minsan ay napipilitang sumakay sa mga taxi na nangungontrata. Kasi kung wala man masasakyan, di paya ka na lang doon. Wala na iba. Ibang choice. Ayon mismo sa direktor ng PNP Aviation Security Group, talamak na ang mga taxi na nangungontrata sa halip na magmetro. Kailangan natin ng whole of the nation approach, tulong-tulong, collaboration with them para kahit papaano maibsan natin itong pamimiktiman. Kaya ang ABSI Group naglunsad ng nationwide operation laban sa mga nangungontratang taxi. Etong nakikita ninyo dito sa aking likuran ng mga hilera ng taxi ay ilan lamang sa mga nahuli ng PNP ABSI Group at LTO sa kanilang operasyon nationwide. Laban pa rin dito sa mga taxi driver na nangungontrata. Pinakamaraming nahuli dito sa Metro Manila. Umabot na ito sa 28, kabilang ang 11 nahuli noong June 25. 5 taxi drivers ang nahuli sa Central Visayas at isa sa Davao Region. Nasa 11 naman ang mga nahuling habal-habal. Dahil kolorum na nga, nangungontrata pa. From T1 to T3, yung singil niya is 350 pesos na kung tutusin, wala pa yatang 100 yon. Kawawa naman yung mga pasahero natin. Kanina, itinon over sa LTO ang mga taxi at motorsiklo na nahuli sa operasyon. Merong sindikato talaga dito nagpapatakbo. We will look into that po, ma'am. We will submit reports as soon as obtained po kung may talagang mga tao behind this syndicate. Hinihikayat ng ABSI Group ang publiko na reklamo sa kanila ang labis-labis na paniningil ng mga driver. As long as mabidyohan po nila, mapicturean po yung driver, makuha yung other informations, pwede po nilang ipatawag yan for a show cause. Ipinag-utos din ng Transportation Department ang paglalagay ng malalaking karatula sa NAIA para madaling ma-access ng mga pasahero ang libreng interterminal shuttle. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Dahil sa sunod-sunod na mga pag-ulan, ilang pagguho ang naitala sa ilang probinsya sa Luzon at Mindanao. Kaya pinag-iingat ang mga residente at motorista. Nakatutok si Joseph Moro. Nagbagsakan ang malalaking tibak ng bato at lupa sa bahagi ng kasadang ito sa bayan ng Don Marcelino sa Davao Occidental. Ayon sa MDRRMO, lumambot ang lupa dahil sa sunod-sunod na mga pag-ulan bunsod ng habagat. Agad na nagsagawa ng clearing operations. Habagat din ang dahilan ng pag-ulan sa bayan ng Samal sa Bataan at bayan ng Orion. Sa iba pang bahagi ng Luzon, localized thunderstorms ang nakaapekto gaya sa Vintar, Ilocos Norte kung saan nagka-rockslide. Walang nasugatan pero pinag-iingat pa rin ang mga motorista. May pagguho rin sa Banawe, Ifugao. Sa bahagi ng Cannon Road at sa bahagi ng Katlubong sa Bugyas, Benguet. Nakataas ang blue alert status sa Cordillera Region at pinag-iingat ang mga residente sa banta ng pagguho ng lupa. Kaya po lagi nating pinapaalalahanan yung mga ka-aliens natin na maging maingat sa ating mga biyahe, sa ating mga kabahayan, sa ating mga komunidad. Mag-evacuate po tayo kung kinakailangan. Bukod sa localized thunderstorms at habagat, nagpapaulan na rin sa Luzon ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa Baguio City, bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar ngayong araw.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dalawang samaan ng panahon ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Maki-update tayo sa lagay ng panahon kay GMA Integrated News Weather Presenter Amor La Rosa. Amor. Salamat, Vicky. Mga kapuso, kumpara po kahapon, mas lumapit sa lupa ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility habang patuloy pong magpapaulan yung hanging habagat. Huling nakita ng Pag-asa ang LPA sa layong 155 kilometers silangan po yan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Ayon po sa Pag-asa, nananatiling mataas ang tsansa po nito na maging bagyo sa mga susunod na oras o sa mga susunod na araw. At kapag po naging bagyo na ito, papangalanan po itong Bagyong Bising. Ang ikalawang bagyo ngayong taon, dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, dalawang senaryo po ang nakikita ng Pag-asa. Una po dyan, posible na dumaan po muna yan dito sa may Calayan, Cagayan. Saka po nito tatahakin ang direksyon patungo naman dito sa may Southern Japan. At yung isa pang senaryo, hindi na po yan dadaan dito sa may Calayan pero diretso na po niyan tutumbukin. Ito pong bahagi ng Southern Japan. So bahagya po itong liliko o magre-recurve at yan po pwede pa naman po itong magbago sa mga susunod na araw. Kaya patuloy po natin yang tututukan. Samantala, naging bagyo na yung isa pang LPA na namataan po kahapon sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Masyado na po itong malayo dito sa PAR para magkaroon pa po ng epekto sa Pilipinas. More than 2,000 kilometers po ang layo niyan east-northeast ng extreme northern Luzon. So ang may epekto po dito sa atin ay yung pong LPA na malapit dito sa Cagayan at ganun din ito pong southwest monsoon pa rin o yung hanging habagat. Base sa datos ng Metro Weather, umaga po bukas may tsansa ng mga kalat-kalat na ulan dito po sa may Central Luzon, ganun din sa Mindoro Provinces, Palawan, pati na rin po dito sa ilang lugar sa Northern Luzon at Bicol Region. Pagsapit ng hapon, maulan na po sa mas malaking bahagi po ng Luzon. Ayun po nakikita po natin, may mga matitinding pag-ulan dahil po yung kulay pula at kulay orange. Heavy to intense po ang ibig sabihin yan at posible po yung magdulot ng mga pagbaha o kaya naman ay landslide. Kaya doble ingat. Sa Visayas at Mindanao naman, mas mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at ganoon din sa gabi. May mga malalakas sa pag-ulan dito po yan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, ilang bahagi po ng Soc-Sargen at pati na rin dito sa malaking bahagi po ng Visayas. Kaya naman po maging alerto rin ang mga residente. Para naman sa mga taga Metro Manila, posible rin pong umulan bukas lalo na bandang tanghali at meron pong tsansa na maulit po yan sa hapon at pati na rin po sa gabi. Kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Ayon po sa Pag-asa, ngayong Hulyo, 2 o 3 bagyo po ang posibleng mabuo o pumasok dito po yan sa loob ng PAR. Pwede po itong lumapit ng bahagya dito sa ating bansa. Saka naman po ito magre-recurve o lilis po ng direksyon papalayo dito sa atin. Pero minsan tumatama rin po yan sa lupa. Maaaring dito po muna sa may Northern o kaya naman po sa may Central Luzon o di kaya naman po pwede rin naman dito sa may Eastern Visayas muna. Saka po nito tatawirin naman itong bahagi po ng Southern Luzon. Pero mga kapuso, mag-landfall man o hindi ang mga bagyo, posible pa rin po yung humatak ng habagat na magdudulot pa rin ng maulang panahon. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Para mapalawak ang kaalaman ng mga Pilipino sa pagtugon sa kalamidad at sakuna. Naglunsad ng kampanya ang Office of Civil Defense. Ang mukha nito o ambassador, si Philippine Navy Reservist Dingdong Dantes. Nakatutok si Athena Imperial. Nasa tinaguriang Pacific Ring of Fire ang Pilipinas, lugar na pinagkukumpulan ng maraming aktibong bulkan. Kaya madalas tayong makaranas ng lindol, tsunami at pagputok ng mga bulkan. Di ba kasama dyan ang mga bagyo? Kaya para mapalawak ang kaalaman ng mga Pilipino sa pag-aksyon sa mga nasabing sakuna, inulunsad ng Office of the Civil Defense ang kanilang Risk Communication Advocacy Campaign, ang Panatag Pilipinas. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas. Ngayon mula online platforms, mapapanood na rin ang advocacy campaign sa sinehan at pampublikong lugar tulad ng transport terminals. These are very important venues where we can exchange or show itong ating mga mensaheng, mga messages na ito.
Ang ambassador ng campaign, walang iba kundi si Philippine Navy Reservist Major Jose Sixto Dantes III, mas kilala bilang si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. I appreciate the fact that it is now a multimedia campaign. One of the goals is also to make it accessible, to make it, of course, relatable and not intimidating. Sa programa, binigyang diin ni DOST Secretary Renato Solidum ang paggamit ng science para sa pagiging hands-on sa mga kalamidad. It is with your action that makes science more powerful and practical. The greatest strength lies in knowing when and how to utilize these tools effectively. Sabi naman ng Department of National Defense, mahalagang maging muscle memory ang pagkilos sa panahon ng sakuna para maging ligtas. Our message remains clear and powerful. Alam ng Pinoy ang dapat gawin para maging ligtas sa panahon ng sakuna. These efforts must not only happen during times of disaster, they must begin before disasters strike. Para sa GMA Integrated News, Athena Imperial nakatutok, 24 oras. Kinumpiska ang ilang kariton at food cart na ayon sa MMDA ay sagabal sa isang one-side parking sa Cubao, Quezon City. Nakatutok si Oscar Oida. Sa susunod, pagbabalik kami, nandyan yan. Samut-saring hambalang ang bumungad sa MMDA nang mag-operate sa 4th Street, Cubao, Quezon City. Mula sa mga sagabal sa bangketa hanggang sa mga iligal na nakaparada. Tila na abuso ang one-side parking sa lugar. Patigas si kariton at food cart, dito na ipinarada. Alis mo ba ngayon yan? Saan mo dadalhin? Wala po. Kailangan po natin alisin. Ang sinasabi po dito, sasakyan, 4-wheel vehicles or 2-wheel vehicles or mga motorsiklo po ito. Hindi po kahulugan ay pwede pong gawing paradahan ng mga kariton, paradahan po ng mga pushcart. So, ano po yan instead of maging parking space po yan, nalilimitahan po yung slots na pwedeng paradahan ng mga kababayan po natin. Kaya kinumpiska ito ng mga enforcer. Sa 2nd Street naman, pinagtatanggal din ang mga sagabal sa bangketa. At tinow ang mga unattended at illegally parked na mga sasakyan. Habang sa 3rd West Street sa West Crame, sinita ang mga tindahang sinakop na ang mga bangketa. Hindi naman po natin pwedeng i-sacrifice ang mobility ng mga sasakyan and also yung passage po ng ating mga pedestrian. So definitely we have to ensure cleared sidewalk, clean sidewalk at obstruction-free na mga kalsada. Nang ikutan naman ng GMA Integrated News ang Chino Roses sa Taguig kahapon, maluwag ang daloy ng trapiko pero may mga namataan pa rin ilang sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Tuloy rin ang operasyon ng isang vulcanizing shop. Ayon sa MMDA, di sila mangingiming balik-balikan ang mga pinasadahang lugar hanggat may mga sagabal sa daan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Naghain ng reklamong cyber libel sa NBI si Senadora Risa Hontiveros laban sa mga taong nasa likod at sa mga nagpakalat ng anyay mapanirang video ni alias Rene. Ang sagot ng ilan sa mga sinampahan ng reklamo sa pagtutok ni John Consulta. Ang dating iniharap na testigo laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy, binawi ang kanyang testimonya. Sinabi kasi ni Michael Maurilio sa isang video, pinilit lamang siya umano ni Senator Risa Hontiveros na tumestigo noon, bagay na mariing itinanggi ng senadora. Ngayon, inireklamo siya ni Hontiveros sa NBI ng cyber libel. Kasama rin sa sinampahan ni Hontiveros ng reklamo ang pagtanggol valiente social media account na nagpost ng video. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin. Sinabi dati ni Hontiveros na bago lumabas ang video, humingi sa kanya ng tulong si Maurilio dahil kinidnap umano siya. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito.
Pero sa isang Facebook post, muli nang salita si Murillo at iginiit na hindi siya kinidnap ng Kingdom of Jesus Christ at hindi rin siya binayaran o pinilit na sabihin ang kanyang mga sinabi sa video. Handa raw siyang tindigan ang kanyang mga naunang sinabi at pinabubulaanan rin niya ang mga nilabas na umano'y mga patunay na siya ang naunang makipag-ugnayan sa opisina ng senadora. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Sinusubukan pa naming hingan ng pahayag ang nasa likod ng pagtanggol Valiente social media account. Inireklamo rin ng Ontiveros ang 13 tao na anya ay nagpakalat ng umano'y mapanirang video ni Murillo. Imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Murillo. Hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako, ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Naglabas ng pahayag ang ilan sa mga sinampa ng reklamo. Sinabi ni Trixie Cruz Angeles at Ahmed Pagdilawan na hindi raw nila pinakalat ang video ni Murillo. Pero nagsagawa sila ng live kung saan tinalakay nila ang mga sinabi ni Murillo at para daw patas, tinalakay din nila ang tugon ng senadora. Bahagi daw ito ng free speech. Ayon naman kay Sas Rogando Sasot, nalaman lamang niya ang tungkol sa video ni Murillo sa GMA News. Ganon din daw dapat sa media. Sabi ni Joy Cruz, dapat mag-focus ang senadora sa pagsagot sa mga aligasyon ni Murillo. Isa daw siyang political observer at may karapatan sa kanyang sariling opinyon. Sinusubukan pa namin makuha ng pahayag ang iba pang sinampahan ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ipinauubaya ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang pagsagot kaugnay ng pagban kay dating Senador Francis Tolentino sa mainland China, Hong Kong at Macau. Usaping diplomasya kasi ito ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kaya DFA ang bahalang sumagot kung may nalabag na diplomatic protocols. Wala rin anyang plano si Pangulong Bongbong Marcos na ipatawag ang Chinese ambassador to the Philippines. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang ban ay dahil sa inasal ng dating senador kaugnay ng mga isyung may kinalaman sa China. Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Naghahanap ng mga Pilipinong nurse ang Egypt para mag-train sa mga nurse doon. Nakatutok si JP Soriano. Itinuturing ang mga Pinoy nurse bilang isa sa mga pinakamahuhusay at pinakamagagaling sa buong mundo. Kaya naman in-demand sila sa mga ospital sa Amerika, Canada, Middle East at Europe. Ang ilang bansa nga, gaya ng Egypt, gustong matutunan ang mga teknik ng mga Pinoy nurse. Ayon kay Dr. Osama Al-Azhari, ang Minister of the Religious Endowment ng Arab Republic of Egypt na nasa Pilipinas ngayon, mangangailangan sila ng mga Filipino nurse para maging trainer ng kanilang mga nurse. That there will be Filipino trainers traveling to Egypt and actually spending very long time training Egyptian nurses. Kabilang ito sa agenda ng ministro ng Egypt sa meeting niya sa mga opisyal ng Department of Health at TESDA. Isang training agreement din ang nabuo sa pagitan ng Egypt at National Commission on Muslim Filipinos. Sa ilalim nito, dadalhin sa Egypt ang mga Pilipinong imam at jurist para magsanay at magpakabihasa sa Sharia o Islamic law. Bukod sa Egypt, pinagtibay rin ng Pilipinas ang labor cooperation sa bansang Lithuania. Ayon sa Department of Migrant Workers, lumalaki ang demand sa Lithuania para sa mga Pinoy workers sa larangan ng healthcare, maritime, transportation, construction at food services. Paalala po ng DMW, tanging sa lehitimong recruitment agency lang mag-apply na makikita sa DMW website.
Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Umabot sa kalahating milyong piso ang ginastos ng isang kawatan gamit ang mga credit card mula sa tinangay niyang wallet. Ang kanyang pamimili ay nahulikan pa. Nakatutok si Mark Salazar. Nag-enjoy, pero ang sakit lang sa loob na yung ganong klaseng masamang tao pa, yung gagastos nung pinaghirapan ng parents ko. Nanlumo ang pamilya ni Tricia Prestoza nang manakaw ang wallet ng kanyang ama nitong June 7 habang nag-grocery sa Novaliches, Quezon City. At ang 3 credit card nito, ipinang-shopping ng magnanakaw. May sumiksik daw sa kanyang isang person. Yun, so baka snatch yung ginawa. Sure siya na hindi niya yun nalaglag kasi nasa bag. Hininga ng CCTV video ang mga tindahan sa Antipolo, Rizal kung saan nagamit ang mga credit card base sa transaction record. At may taong namataan sa mga ito sa parehong oras ng pagbili. Una sa jewelry store kung saan credit card ng biktima ang ipinambili ng 2 gintong bracelet sa Antipolo, Rizal sa halagang 105,000 pesos. Pagka 30 minutos, isang credit card naman ang ipinambili ng 75,000 pesos cellphone. Pagkatapos ay lumipat ito ng tindahan para bumili naman ng 2 tig 47,000 peso na cellphone. Ibinili rin ang isa sa credit card ng kahong-kahong gamot sa isang butika sa halagang 26,000. Kinabukasan na nabasa ang notification ng mga transaksyon at napablock ang mga card. Habang ongoing yung pagbablock namin, meron pa rin nag-go through na transaction. Naibili pa ang mga card ng 2 relo at isa pang mamahaling cellphone. Ang total na nagastos at chinarge sa mga credit card ng ama, kalahating milyong piso. Happy din kami na willing tumulong si bank. Tapos parang nakausap din naman namin, willing din silang mag-dispute, pero baka hindi lahat. Ang lalaki kasi talaga ng purchases eh. Bilang bahagi ng investigasyon, itutugma ng pulisya ang kuha ng mga CCTV sa oras at petsa ng purchase na makikita sa statement of account sa credit card. Payo ng PNP Anti-Cybercrime Group, kapag nawala ng ATM, debit o credit card, mag-report po tayo agad sa mga bank institution kung saan man po ito nakalink, and also po pumunta po tayo sa nearest PNP ACG office or police station man po para makapag-report po. At ito po yung mga reports ay maaari natin gamitin din sa dispute natin sa bangko po. At anumang edad, dapat sanay sa paggamit ng online banking. Halimbawa, pagpapablock ng mga card na pwede sa website o sa app. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sinibak sa pwesto ang ilang opisyal ng Makati City Fire Station dahil sa mga paglabag. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, naabutan ni Remulla sa surprise inspection ang mga sasakyan nila na nakaparada at nakaharang sa daanan ng mga fire truck. Bawal yan ayon sa Fire Code of the Philippines. Kaya sabi ni Remulla, gross negligence at di katanggap-tanggap ang mga nakita niyang paglabag. Iimbestigahan yan ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Dagdag ng Bureau, aaksyonan at hindi kukonsintihin ang ganitong mga paglabag. Sa akin nakita, ang fireman nag-violate ng sariling fire code. Kaya ayan, necessary talaga na ma-relieve sila sa posisyon. Relieve, tapos ma-file namin ng administrative cases laban sa mga opisyal. Nasagip at maayos ang lagay ng 6 na crew ng isang landing craft transport o LCT na lumubog sa dagat na sakop ng Romblon nitong Lunes. Ayon sa Coast Guard Station ng Negros Occidental, galing sa Gihulngan Port sa Negros Oriental at dadaong dapat sa Navotas City ang LCT San Juan Bautista. Pero habang nasa biyahe ay unti-unting pinasok ng tubig ang barko hanggang sa lumubog. Isang napadaang fishing vessel ang nag-abiso ng insidente sa Coast Guard na nagkasa ng rescue operation. May kargang 2,500 litro ng marine diesel oil ang barko pero wala namang nakitang taga sa dagat mula rito. Patuloy po ang investigasyon sa insidente. Naiyak pero hindi natinag ang 76 na taong gulang na ina ng isa sa mga nawawalang sabongero.
Lalabanan niya anya si Atong Ang matapos itong pangalanan ni alias Totoy bilang isa sa mga mastermind sa kaso. Pinanood niya ang revelasyon kanina dito po sa 24 Oras at kasabay na tumutok si Mark Salazar na kasama natin live. Mark. Katabi ako nung panuurin na Vicky ng ina ni John Lasco, yung isa sa mga missing sabungero, kung paano pinangalanan ni alias Totoy si Charlie Atong Ang bilang mastermind ng pagkawala ng mga sabungero. At alam mo, sabi ni Mrs. Carmelita Lasco, matagal na raw nilang alam sa kanilang pamilya na si Ang ang mastermind, pero takot daw sila na sila ang maunang magpangalan sa kanya. Ang panawagan nila kay alias Totoy, huwag siyang magre-recant, huwag siyang aatras sa kanyang mga sinabi at naway lumabas pa ang ibang mga testigo. Narito ang parte ng pahayag ni Mrs. Maria Carmelita Lasco. Magdusa din sila. Magdusa sila sa kulungan. Maranasan nila kung gaano kahirap. Yan kulong pa lang. How much more pinatay nila yung anak ko. Laban ako. Kailangan lumaban ako. Hindi naman ikinagulat, Vicky, ng pamilya naman ni Edgar Malacca ang naging revelasyon ni alias Totoy. Pero sila daw parang pinaparusahan habang pinapanood nila ang revelasyon ni alias Totoy. Narito naman ang kanilang pahayag. Kung nagkasalaman sana yung mga sabungero, dapat dinaan nyo sa batas, pinakulong nyo na lang sana. Dinaan nyo sa proseso, hindi masama ang loob namin kung ganun ang ginawa mo. Pero yung pagkidnap, pagkitil sa mga buhay ng 34 na sabungero, sobra-sobra yung ginawa mong parusa sa amin lahat. Nasaan ang konsensya mo? Wala ka bang ina? Wala ka bang anak? Wala ka bang kapatid at mga asawa? Vicky, sabi ng mga pamilya ng mga missing sabungero, bagamat itong development na ito ay sumariwa ng sugat sa kanila, kaya nakita nyo kung paano sila lumuluha sa bagong turn of events na ito. Ito daw pagpangalan ni alias Totoy kay Charlie Atong Ang ay PC daw na mas mahaba pa na panghahawakan nila na may pupuntahan ng investigasyon sa kasong ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Naibalik na sa selda si dating Congressman Arnie Teves matapos ma-discharge mula sa Philippine General Hospital o PGH kagabi. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o PBJMP, ibinalik siya sa kanyang piitan sa Annex 2 ng BJMP facility sa Taguig. Pagtiyak ni Interior Secretary John Vic Remulla, hindi iha-hospital arrest si Teves at hindi bibigyan ng espesyal na pagtrato. Noong June 18, sumailalim sa appendectomy si Teves na akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Natanggap na ng palasyo ang ulat ng Local Water Utilities Administration o LUWA tungkol sa mga reklamo sa tubig sa mga sinusuplayan ng Prime Water. Ayon sa Malacanang, pagpupulungan sa Biyernes ang mga posibleng solusyon at rekomendasyon kaugnay nito. Posible rin talakayin ang pagnanais ng ilang lokal na pamahalaan na kumalas sa Prime Water. Pagtitiyak ng palasyo, tututukan ng gobyerno ang hinaing ng mga consumer. Sabi ng Prime Water, nirerespeto nila ang proseso na isinasagawa ng LUWA at iba pang ahensya ng gobyerno. Patuloy rin silang makikipagtulungan sa kanila. Dagdag ng Prime Water, nakikipag-ugnayan sila sa mga stakeholder at pinaninindigan ang kanilang mga obligasyon sa mga joint venture. Anila, bukas sila sa anumang gabay o rekomendasyon kaugnay sa isinasagawang proseso. Heartbreaking para sa Encantadix ang tuluyang pag-agaw ni Betena sa 4 na brilyante sa Encantadia Chronicle Sangre. Pero malungkot man, di pa rin mawawala ang kakulitan ng fans na nilaro at ginawa ng meme ang ilang eksena. Makichika kay Aubrey Carampel. Huwag ka nang lumaban, Fezna!
Matapang kang ang tunay. Ngunit ano ang iyong kaibahan sa inyong mga kapatid na aking nilagasan na ng kapangyarihan? Sa episode kagabi ng Encantadia Chronicles Sangre, napasakamay na rin ni Kera Mitena ang brilyante ng apoy ni Sangre Perena. Dahil dyan, hawak na niya ang 4 na makapangyarihang brilyante. Kaya tuluyan na niyang nasakop ang Encantadia. Si Perena naman nakatakas papunta sa mundo ng mga tao. Muli namang nasilayan si Amihan sa Devas. Matulog ka muna ng mahimbing, aking kapatid. Upang maghilom ang iyong mga sugat. At sa iyong paghimlay, mabawi ang lakas na nawala sa'yo. At mamahinga muna ang puso mong puno ng hinagpis at lungkot. At gumising ka. Kasabay ng paggising. Kailanman ay hindi na ako maniniwala sa mga salita galing sa mga tulad mo. Pero ang paghingi ng tawad, hindi umubra sa malupit na Kera. Ikinulong din niya si Cassiopeia at ginawang bihag sa Mini Ave. Bihag na rin niya sina Alena, Armea at Danaya. Ang heartbreaking scenes na yan, ginawa naman ng funny memes. Ang mga reyna raw ng Encantadia na kinulong sa Mini Ave, tila ginawa raw ice candy ni Mitena. Mabuti na lang daw si Perena. Naagawan man ng brilyante, pero hindi naging ice candy. Pero ang ilang Rastro fans ni Glyza De Castro at Rian Ramos, nakuha pa silang tuksuhin. Napacomment naman si Michelle D sa wifey niyang si Rian sa complete brilyante checklist ni Mitena. Kaya raw pala di niya magets ang climate sa kanilang bahay sa mundo ng mga tao. At dahil nag-avisala maiste na siya as Cassandra, nag-post din siya ng meme ng 2 versions ng top 5 announcement from Miss Universe 2023. 5th crown na raw sana. Charot! At napasana all din siya dahil bakit daw binuhay ni Mitena si Armea. Pero at least, lakado raw siya kahit deads na. Ito naman daw si Kera Mitena before and after keratin. But wait, ang Shukla nasa Encantadia? Sheda, si Vishdita at Koshava pala. Tira! Pero kung may mga namaalam, habang panahon hihintayin bago dumating ang bagong tagapagligtas. Ngayong gabi, makikilala na si Tera, ang bagong tagapagligtas ng Encantadia. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Adaliano. Miss Mel, Miss Vicky. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Vicky Morales. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.